Okay, good afternoon po. Ito po yung last part po ng ating plea and gentle reminders po about dun sa mga security staff ng ating mga agency or sa mga officer din po. Okay nga po, kapag halimbawa hindi na nag-satisfied yung client natin dahil sa mga security personnel natin na supposedly kaya talagang mag-grow yan dahil nga sa yung kanilang experience dun sa kanilang mga staff ng agency talaga namang or ng mga company nila hindi kaiga-igaya, so hindi sila eager to work hard basta makasweldo na lang, ayan na. Pero kung may pagpapahalagaan doon yung eagerness nila, kasi sasabihin nila na kahit naman po sino, di ba, kahit naman tayo, kapag yung mga boss natin talaga namang makatao sa ika nga ng i-treat tayo, talaga nang papahalaga natin yung trabaho natin. Kasi kailangan tayo masyadong magkakasama dahil sa trabaho natin. Yun lang talaga yung pinaka main source nun kung bakit talaga para magtagal tayo at saka yung mga tao natin, especially kung tayo may-ari ng company, yun yung treatment natin sa kanila dapat maging ayos. So kapag ang client di na satisfied, aalisin ang kontrata, so magpapalit ng mga agency, so saan mapupunta yung mga tao natin, decide na i-absorb yan. O syempre ang mga security personnel, nagkukwento rin yan sa mga natin, nag-i-inform din yan sa mga client natin na ganito yung treatment po sa amin, ganito yung pasahod sa amin, ganyan. So masisira yung agency kasi nga hindi natin binibigay ng tama, which is dapat kung ano yung nasa batas, sumunod po tayo para at least hindi nagkakaroon ng may problema. Kasi sabihin natin ang ganda rin ng treatment natin kung talagang hindi well compensate ng ating mga security personnel, aalis din po yan. Kasi siyempre ang hanap niya, kumbaga sabi na ng iba dyan kung saan ang may madamong lugar, doon dapat ang mga di ba, ito kapupunta. Kasi kunyari sa isang mga natin, kung wala ka namang kabuhayan dyan, kung gagawin mo dyan, di ba, yung parang kinakailangan kasi andun yung masustain yung kanilang needs, mga basic needs nila especially. Kaya nga naghahanap buhay yan para sa pamilya. Tapos ang trabaho naman, talagang tinatrabaho yan. Hindi naman sabihin, yan ang trabaho nyo pupunta ako, natural, that's the nature of security personnel. Alam maglambitin yan, magtatatalo dyan pag walang ginagawa. Pero syempre, nag-iisip yan para naihandle ng tama yung kanilang area. Ngayon, ibig sabihin nga po, kapag wala na sila, sa mga office staff na yan, sabi nga rito, they will no longer be needed in the office. Hindi sila kailangan dyan sa opisina. Anong gagawin nyo dyan? Wala na kayong taong i-handle, wala na kayong taong i-manage. Kaya sabi nga, pag nagre-ring lagi ang phone, maingay, matuwa tayo. Bakit? Kasi ang company tumatakbo, ang negosyo nag-i-improve kasi paniring na ring ang phone nyo. Kaya nga pag daw ang phone hindi na nagre-ring, ibig sabihin yan wala na yung company, history na lang yan, diba? So the mere fact na marami pupunta sa agent, especially yung mga security person, na matuwa tayo kasi naandyan tayo para pagsilbi. So ganoon din tayo mga officer, nandito tayo para i-handle natin yung mga tao, pakinggan sila, ayusin natin ano yung problema, paano sila i-manage. Hindi naman to the point na parang tinotolerate natin. Kapag bibigyan natin ng sanction na maiparamdam sa kanila na mali, despite kunyari hindi kayo sa minimum, ganun po talaga ang mahalaga. Mahal natin yung trabaho natin, sumusweldo tayo ng tama sa oras. Ngayon kung di minimum at may chance ka na lipat tayo. May option hindi naman tayo mananatili dyan. Kung ay ibigay, ba't ka naman mananatili dyan, diba? Unless talagang satisfied ka na dyan. Pero, diba, pag-isipan natin, yun lang naman po, huwag tayong gagawa ng mali para ikapapa mo. Kasi in return, tayo ding mga security personnel ang madadamage kapag pumalpak ka dyan. Siyempre, sa'yo lang mag-charge lahat yan. So, mas maganda kung hindi kaya magpaalam po ng maayos. Okay, so sabi pa rito, diba, yang dapat daw, that's why every time they come to us and ask for our assistance, be alert. Pag nandyan sila, nangihingi na kasi maging alert to ano yung pwede, ano yung itutulong namin, ano yung kailangan ninyo, o bakit nandito ka, maging attentive tayo sa kanila. Diba, dapat lagi tayo pinakikinggan sila, ano yung reason, ano yung dahilan mo. Sir, ganito, magaganito ako, magaganyan ako. Sige, ano ba yung sige, endorse natin. Kailangan maramdaman nila na talagang kinikare natin sila, na talagang andun yung pagpapahalaga natin sa kanila. May impact na humingi sa atin ng assistance. Kaya nga nag-report yan, may dahilan yan. Kung nagka-problema naman sa kanyang client, pa rin natin na talagang ganun, parte ng buhay yan. Ganito yung gagawin natin, ano yung naging problema mo doon, sana natuto ka na. So, for the meantime, itatransfer ka muna namin para ganito, hindi yung pagdating doon, sisigawan na,
minsan PNPI na, mga ganyan. So dapat hindi, bigyan natin kasi ano yan may damdamin din yan na talaga naman, siyempre pag napahiya na yan, nagalit na, nainis, baka may problema pinagdadaanan, baka in a worst scenario, ano pa yung mangyari sa kanya pag dumating yung point na talaga namang wala na siyang masulingan. So dapat nandyan tayong mga staff na dapat silang alalayan at gabayan na kung may mali, mai-correct natin in a proper way. Hindi yung pa-drastic, pa-gano sa kanila, dapat po hindi gano'n. Kasi siyempre, tao din po yan na talaga nangangailangan din ng kung ano yung tama para sa kanya. Okay, dapat timely yung pag-deliver ng service natin sa kanila. Dapat kung ano yung kailangan nila, dapat on time. At kung hindi man, dapat kinakausap ng maayos. Diba? So, ito yung mga needs. Sa mga officer, dapat po pagdating ng cut-off, payroll, dapat chine-check natin maigi yung kanilang mga DTR, dapat hindi yan nagkukulang, dapat sakto para at least hindi sila magka-problema or tinatanong. Kaya nga pag nagpapapirma ng DTR nila, pa-double check yung inyong number of days, number of hours, baka may mali, ma-correct natin, madali natin i-correct sa computer yan. Kaya kailan bago kayo pirma, i-check nyo muna, huwag kayong basta pirma ng pirma. Yun, tinuturo natin kung ano yung tama para alam nila, dapat bilang ninyo kung ano yung araw ninyo, dapat turuan natin sila na, kasi iba dyan pumapasok sa payroll padding na hindi na pinapakomplete, basta perma na lang, tapos i-check, ilalagay na sa iba. Dapat hindi ako yung may part, ano po, hindi naman sa tayo sabihin, kasi ginagawa ko din naman na kung ano yung tama para sa kanila. O dapat alam niyo yung araw ninyo, ikaw ilang days ka, ganito, tama ba? Siyempre dapat sabi ko sa kanila, pag kayo reliever lalo na, mag-note kayo kung ilang araw ang pinasok, saan kayo napuntang detachment ng time na yan, ng araw na yan, ganito ka, doon ka. Para at least pagdating ng sweldo, alam mo dapat. Kasi kailangan pinaghihirapan ng tao yan bigyan natin ng pagpapahalaga, kaya nga nandiyan niya para kusubweldo, para sa pamilya nila. Next, lalo na po yung mga, ito pa, syempre, pagka nagka-cash advance, kailangan check din ng mga officer yan. Siyempre, may mga cash advance sa mga security. Most naman, di ba, sa agency, na para naman at least everyday meron silang may pandagdag na naman para sa pagkadating ng payday, may allowance sila. So, dapat tinuturo natin yan. So, ito po yung pinakaano po natin, at gently reminders po doon po sa mga officer, especially, at doon sa mga staff ng mga agency. Dapat po, mahalagaan natin yung mga tao natin dahil ito yung susi kung bakit tayo nandito sa lugar at bakit tayo mga client na patuloy na nagtitiwala sa agency dahil doon sa mga security na ipinadala nila. Hindi ibig sabihin, okay, siyempre tauhan namin, hindi po yun. Kasi po yung mga yan tao yan, aalisan tayo yan kapag hindi. Sino ay mawawala ng tao? Lalo kung mahusay magtrabaho yan. Maganda mag-handle ng detachment, tumatagal ng taon. Dapat po binibigyan natin ng hindi naman sabi, you have to recognize, hindi yung tinggibutan, yung problema, ganito. Di ba yung bigyan natin ng ano sila, ng hindi naman sabihin ipakilala or what, yung maramdaman nila na talaga andun yung pagpapahalaga na sa bawat. Kasi yun nagpapahalaga, kaya nandiyan yan. Saan ba kumikita ang agency? Di ba? Sa mga security. Hindi naman yan basta lang hindi ka bibigyan ng client kapag ang mga pinapadala nating produkto dyan natatanggalan tayo ng kontrata. So yun lang po, dapat po maintindihan po natin at naman sa mga security personnel, dapat naman po natin yung ibinigay sa atin ng ating agency na nang sa ganun po lalong manatili at magtagal ng inyong pagsiservisyo sa mga detachment. Huwag kumupuro ganito lang, dapat pinapahalagahan natin at kung meron po mga tanong, maging magalang po tayo sa pag-inform sa kanila. Huwag din mga bastos, lalo na po pagdating sa mga GC, lalo na yan, pag may mga GC, makikita mo dyan kung ano yung mga term na sinasabi, ganyan dapat po hindi. Tandaan po natin yung mga salita natin na inilalagay dyan sa mga GC, yung mga group chat na yan, pahalagahan natin kasi makikilala ka kung sino ka dyan, kung ano yung pagkatao mo. Lalo sa mga kausap natin dyan, puro mga officer, mga head ng agency. So dapat binibigyan natin ng pagpapahal. Pag alam natin personal yan, i-PM siya, huwag siyang doon kayo magte-text ng kung ano-ano, napaka-ano po nyo, napaka-unethical po nung gano'n. Pag alam nyo hindi na parte ng pinag-uusapan, kung ang GC na yun, para lang sa dapat doon lang nakapokus yung statement or yung pinag-uusapan, hindi nyo napupunta na sa ganito, may magtatanong, minsan yung dalawang staff, nag-uusap na sila, doon nakaano, di ba parang napaka-ano nun yung hindi po magandang ugali yung gano'n. Pag alam nyo yun ay group chat yan, marami kayo. Pag alam nyo hindi naman parte ng pinag-uusapan yan or para sa inyo dalawa, di magsarili na kayo, mag-chat kayong dalawa, di ba? Huwag na doon ilalatahala pa. So yun lang po, maraming salamat. I hope po nakatulong po sa akin yung vlog na to at ingat po tayo palagi and maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat.